5 taon na akong sumusunod sa pamilya Joe. Bawat taon, mayroong 60 o 70 mga kaganapan sa minalampas na isang araw. 5 taon na akong nakatayo sa harap ng stage. Napapaso at nasusunog ang mga kamay ko. Sunod-sunod na layer. Bilang resulta, sa pagtatapos ng nila ako ng pulang sobra. Pinadalhan nila ako ng mga sulat na parang bulaklak. Kahit na ang isang driver na paminsan-minsan ay humihila ng apoy ay higit na sa akin. Nakakuha ako ng 43,000 ngayong taon. Hindi masama. Ito ay hindi para sa wala. Nakakuha ako ng 28,000. Nakakuha ka ng 43,000. Anong mali? Sa tingin mo ito ay mas mababa? Noong nasa hukbo ako, anong sabi ng tatay mo? Sinabi niya na ako ay isang technical na enterprise. Nagpa siya ako sa paghuhugas ng mukha. Inayos ko ang mga maiinit na pagkain. Ginawa ko ang malalaki. Ginawa ko ang malalaki. Pumunta ako sa Fencheng sa pagtatapos ng taon. Ngayon, nasaan si Fencheng? Anak, huwag kang mag-alala. Makinig ka sa akin. Ang technical na pagpasok ay mahalaga. Ginagawa ng lahat sa team ang kanilang makakaya. Ikaw ang head chef. Kailangan mong gawin ito ng ganito. Hindi ko naman sinabing hindi gumagana ang iba, pero ako ang head chef. Hindi ako kasing galing ng driver. Anong klaseng technical entry ito? Halatang tanga na walang ginagawa. Ano ang sinisigawan mo? Isa kang manggagawa. Isa kang backer na nagbebenta ng kanyang lakas. Hindi ka lumabas para sunduin ang iyong anak. Hindi mo inalagaan ang bahay. Wala ka man lang matitirhan. Akala mo talaga partner ka. Ako ang gumawa ng apoy. Ako ang nakapulot ng mainit na mantika. Hindi ko pinaikot ang sasakyan. Ngayon kayong lahat ay nagpapatayan. Sino sa tingin mo ang partner? Magkasosyo kami ng tatay ko. Madali para sa iyo na magtrabaho gamit ang pera. Karaniwang tinatawag kitang Master Lee. Pinupuri lang kita. Huwag talagang kunin ang papuri na ito bilang pera. Head Chef Joe, pareho ang ibig mong sabihin. Bata, medyo madaldal si Pengzi. Ngunit kailangan mong gawin ito tulad nito. Hindi mo namuhunan ng pera. Ang paghahati ng batas ay hindi katulad natin. Dapat mong maunawaan ito. Hindi ako nag-take ng risk. Hindi ako ang may hawak ng kaldero. Hindi ako ang magiging ina ng master. Ang iyong anak ay nasa labas na tumatakbo sa apoy. Ang paninigarilyo at pagpapanggap na isang malaking bagay. Ako naman ang babalikan. Ako na ang babalikan. Sinabi mo sa akin na hindi ako nakikipagsapalaran. Hindi mo kailangang maglagay ng ginto sa iyong mukha. Akala ko talaga ay wala na ako sa landas mo. Ang pamilya Joe ay hindi maaaring kumita. Pagkatapos ay subukan mo ito. Lead the high, huwag kalimutan. Ang tatay ko ang nagbigay sa iyo ng isang kagat ng pagkain. Isa kang magsasaka. Talagang kinuha mo ang iyong sarili bilang isang karakter. Huwag mo akong ituro ang iyong daliri. Magkaibigan kaming lahat. Huwag kang magulo. Manigong bagong taon. Sabay tayong kumita. Bata, huwag matigas ang ulo. Ikaw ang bahala sa kalan. Ako ang bahala sa sasakyan. Magkaiba tayong lahat. Ikaw ang bahala sa mga kalakal. Ako ang namamahala sa 68 na kalan. Hindi ka qualified na pumunta dito. Paano mo hinuhugasan ang iyong mukha sa hinaharap? Kailangan mong makinig sa arrangement. Binigyan na kita ng 28,000. Medyo may talino ka. Mayroong maraming mga bagay sa labas. Iniwan ko talaga ang pamilya Joe. Sino ang nakakakilala sa iyo? Lidahay. Okay, naiintindihan ko ngayon. Anak, huwag maging impulsive. Kunin mo muna ang pera. Pag-usapan natin ito mamaya. Pag-usapan kung ano. Anong teknolohiya ang nasa stock? Kinukuha niyo akong lahat bilang abogado. Ginagawa ko ang pinakamaraming trabaho. Dala ko ang pinakamainit na palayo. Kapag hinati ko ang pera, hindi ko na mabilang ang isang disenteng tao. Joe Fugan, ang galing mo talagang maglaro. Lead the high, huwag mong sabihing masyadong masama. Ilang taon ka nang kumakain at umiinom sa team. Ang katanyagan at ang paraan. Alin ang hindi ibinigay sa iyo ng pamilya Joe? Nakuha ko ang katanyagan at ang paraan mula dito. Hindi ito para sa iyo. Pumunta ka at subukan ito. Sa labas ng pintong ito, ayokong magpakasal sa bayan. Sino ang nag-imbita sa iyo? Kaya lang hindi ka makakasama sa pamilya Joe. Pagkatapos ay tingnan natin. Sinong kilala ni Zeman? Hindi ko naramdaman na tama ito ngayong araw. Ngayon na. Sa wakas ay pinunit nila ang mukha na iyon. Master Lee ang tawag nila sa akin. Kapag hinati ko ang pera, pati yung driver nakahawak sa ulo ko. Bata, aalis ka na ba talaga? Pumunta ka. Alam mo, si Joe Fugan ay isang taong mapaghiganti. Si Pengzi ay hindi mabuting bata. Siguradong bubugbugin ka nila. Wala akong pakialam. Kung mananatili ako, magiging tanga talaga ako. Dapat umalis ka na. Kung hindi ka umalis, pasabugin ka nila. Bata,
Tapusin muna ang larong ito. Kung hindi mo gagawin, magiging malaking problema ito. Mayroon kang apoy sa iyong puso. Bumalik ka at tanggalin mo ako. Huwag kang magalit kay Zeman. Okay, pupunta ako. Pero intindihin mo. Natatakot ako na ito ay isang pag-aaksaya para sa iyong kapakanan. Huwag baguhin ang mga kalakal. Bayaran mo ako gaya ng ipinangako mo. Gawin mo kung sang-ayon ka. Huwag pumayag na hilahin pababa. Sumasang-ayon ako. Huwag kang mag-alala. Babayaran talaga kita. Mag-usap tayo pagkatapos natin. Mali ang laman. Anong mali? Hindi pinaghihiwalay ang mataba at mataba na karne. Masyadong mataba ang karne. Ang bagay na ito ay A. Hindi naman ganito. Hindi tama ang buhay na isda na ito. Bakit mo ito pinalitan ng ice fresh goods? Gawin ang lahat ng pareho. Kumuha ka ng mga sariwa. Magnakaw ng malamig na amoy. Ano ang gusto mong isipin ng may-ari? At ang manok na ito ay maliit. Maluwag ang karne. Hindi ko rin magawa. Ang tiyan ng baboy, buhay na isda, at manok ay nabago lahat. Sino ang gumawa nito? Halika dito. Ano? Nagpalit ka ba ng paninda? Manahimik ka. Anong ginagawa mo? Tanong ko sayo. Nagpalit ka ba ng paninda? Ano ang mali sa pagbabago? Binigyan ka ng may-ari ng pera. Ulitin mo ang mga kalokohang ito. Ano ang alam mo? Ganyan ka magnegosyo. Tsaka diba? Kaya mo yan. Bakit hindi mo itago ang iyong malaking kutsara? Huwag kang magulo. Darating ang customer. Alam mo na ang mga paninda ay binago. Kunin mo muna ang pera. Yun lang. Baguhin ang proseso. Guy, palitan mo ang order. Masyadong mataba ang karne. Masyadong malapot ang sabaw. Huwag sundin ang orihinal na utos. Ang isda ay pinapalitan ng nilagang. Ano? Masyadong malapot ang sabaw. Pumunta ka. Ano? Hindi mo kailangang magpalit ng ulam. Tumahimik ka. Kaya mo yan. Hindi ko gagawin. Hindi ko gagawin. Hindi ko gagawin. Sino ang gumawa ng mga pinggan? Masyadong mataba ang karne. Sinong niloloko mo? Huwag kang mag-alala. Tignan natin. Ano? Nasa 20th floor ka. Sabihin mo sa akin ngayon. Sino ang gumawa nito sa aking ama? Kuya, huminahon ka. Bibigyan ka namin ng paliwanag. Pumunta sa Guy Palace at matuto. Ano ang silbi ng pagpapaliwanag? Tanong ko sayo. Kaya mo bang kainin ang ulam na ito? Uncle, huminahon ka. Bigyan mo ako ng 20 minuto. 20 minuto. 20 minuto. Magpapalit ako ng pinggan. Inaamin ko na nagkaroon ng problema. Ililigtas kita mamaya.
Kung gagawin mo ito ngayon, mahihirapan ako. Ito ang katapusan ng laro. Negosyo ng tatay mo. Gusto mo bang makita siyang gawin ito? 20 minuto. Hindi na ako makakabalik. Gagawin ko ngayon. Okay. Makinig ka sa akin. Binago ang menu. Kung kaya mong bumalik, bumalik ka. Baguhin ang nilaga. Huwag ilagay ang buong mangkok. Putulin ito ng manipis. Huwag amoy manok. I-stir fry ang sili. Nasa ibabaw ang malamig na ulam. Ilabas ang mainit na ulam. Nasa mesa pa ba? Ang huling ilang galaw. Nakabalik na ako. Ang mga huling galaw ay hindi maganda. Iniligtas mo ako. Hindi ko gagawin ngayon. Pero hindi pa kayo tapos. Pero hindi pa kayo tapos. Sabi ko sa'yo makakalusot ako. Tinakot mo ako. Magsabi ng isa pang salita. Subukan ito. Pang, ang galing mo talaga. Halos patayin mo ang buong team. Sunji and Guo, saang panig ka? Nasa gilid ako ni Guo. Pagagalitan ko kung sino man ang sinasabi mo. Magsabi ng isa pang salita. Tapusin ang laro. Parang tapos na. Pero alam ko. Imposibleng dumaan sa ganito. Parang niligtas ko. Sa totoo lang. Ginamit ni Joji Pang ang buhay ng buong koponan para makuha ang pagbabalik. Ginamit ni Joji Pang ang buhay ng buong koponan para makuha ang pagbabalik. At ang pinaka nakakadiri ay nasa likod pa rin. Ngayon, nagkaroon ng problema sa harap. Hindi na kayo babalik. Hindi ko na sasabihin. Kunin mo itong pera. Ito ay para sa mga taong nagtatrabaho sa ibaba. Ito ay aking tungkulin. Pasensya na po. Ngayon, nagkaroon ng kaunting problema sa harapan ng Nanhei Village. Ngayon, nagkaroon ng kaunting problema sa harapan ng Nanhei Village. Sa wakas, sabay naming binuhat ito pababa. Sa wakas, sabay naming binuhat ito pababa. Binigyang pansin ng may-ari ang pera. Hindi ako makakain mag-isa. Hindi ako makakain mag-isa. Leo. 1,000. 1,000. Okay. Malio. 800. Xiaogang, 500. Guifang, 600. Jian Guo, 800. Jian Guo, 800. Haizi, 300. Haizi, 300. Haizi, 300. Haizi, 300. 300 lang. 300 ang limitasyon. Lahat meron nito. Lahat meron nito. Ako ang pinakamaliit. Haizi, ngayon. Hindi ka nagtrabaho sa harap. Dapat ay ginagawa mo ang likurang bahagi. Dapat ay ginagawa mo talaga ang likurang bahagi. Mali. Bakit may problema sa harap? Hindi mo alam. Huwag kang umasa sa akin sa lahat ng bagay. Ang kalan ay nasa iyong mga kamay. Ang pagkain ay lumalabas sa iyong palayok.
Kung hindi tama ang lasa, responsibilidad mo ito. Magliligtas ka mamaya. Teamwork yan. Hindi mo kasalanan ang nag-iisa. Gusto mo pa bang kunin ang lahat sa iyong sarili? Oh. Pengzi. Napakawalan diyan ng iyong bibig. Sino ang dapat sisihin? Ang iba ay hindi alam ng malinaw, at hindi ko pa alam. Jiang Wuo, tumigil ka na sa pagsasalita. Hindi ako nagsasalita. Kung hindi dahil kay Hai, kanina pa nahuli ang pamilya Zhou. Ang sikip ng pulang sobra. Akala mo bulag tayo. Tama yan. Ang pinakaabala at pagod na tao ay si Hai. Napakatigas ng ulo ninyong lahat. Naglakas loob kang kumain ng kanin ng pamilya Zhou at nakawin ang pera ng pamilya Zhou. Maaari mong itago ang pera para makabili ng papel at sunugin ito. Leader Hai, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo maintindihan. Alam mo kung bakit gumawa ng eksena ang pamilya Zhou sa panahon ng kasal sa araw. Alam mo kung sino ang nagpalit ng paninda. Hindi mo lang pinrotektahan ang anak mo, kundi ako ang sinisisi mo. Bago matanggal ang pressure, gumagamit ka ng team para lokohin ako. Zhou Fugan, sa tingin mo patay na ako. Huwag masyadong mayabang. Ang isang pangkat ng mga thug ay ang pinaka-nagkasala sa pagnanakaw. Nag-save ka ng ilang mga pagkain ngayon, at sa tingin mo ay maaari mong buksan ang mga talahan na yan. Itinaya ko ang aking buhay upang iligtas ang pabrika para sa iyo. Sinasabi mong magnakaw ako. Patuloy kang nagsasalita tungkol sa pag-save ng pabrika. Walang ibang tao sa team. Saan ka pupunta kung hindi kinuha ng tatay ko ang kasal? Kung hindi dahil sa tulong ni Gui Fen at ng iba pa, baka ikaw lang ang bumangon. Sa tingin mo talaga ikaw ang ninuno. Gayun din, ang away ng pamilya Zhou ngayon ay nakaapekto sa aming reputasyon. Kailangan nating ipaliwanag ito sa mga susunod na round. Kailangan nating kalimutan ang tungkol sa pagkawala. Hai, makakakuha ka ng kalahati ng bonus sa susunod na buwan. Sabihin mo ulit. Kalahati ng bonus sa susunod na buwan ay isang panuntunan. Anong tuntunin? Ang panuntunan ng ulo. Kung may nangyaring mali, ang anak mo ang makakakuha ng bonus. Hindi mo siya parurusahan, ngunit ako. Huwag mo akong mali. Ano ang kinalaman sa akin ng stock market at pagbabago ng market? Hindi mo nakontrol ang sarili mong panlasa at sumisigaw ka pa. Zhou Jifeng, sabihin mong muli. Leader Hai, bitawan mo. Ang lakas ng loob mong hawakan ako. Malalaman ng buong bayan na baliw ka. Sino pa ang mag-iimbita sa iyo sa kasal? Hoy, tara na. Masyadong madali para sa kanya ngayon. Ano ang silbi ng isang karpintero? Leader Hai, kung gusto mong manatili sa koponan, dapat sundin mo ang mga patakaran. Huwag mong gamitin ang sarili mo bilang public servant. Ang kasal ay nakasalalay sa isang koponan, hindi sa iyo. Okay, naiintindihan ko ang mga patakaran. Hai, hindi ko pa natatanggap ang mga bulaklak. Kung sino ang may gusto nito, matatanggap ito. Ang pamamaraan ay ginamit. Kaya ang apat na salitang ito ay ginagamit upang linlangin ako sa paglalagay ng aking buhay sa mesa. Ginagawa ko ang pinakamarumi at pinakanakakapagod na trabaho. Itataya ko ang buhay ko. Kapag kailangan kong hatiin ang pera, hindi ko man lang matalo ang isang driver. Kapag nasa field ako, binibilang ko ang team. Kapag bitbit ko ang kaldero, binibilang ko ang sarili ko. Sa huli, nakakakuha ako ng kalahati ng bonus. HMM. Dahil kinuha nila ako bilang isang alagang hayop. Hindi ko na sila pagsilbihan. Master Li, talagang pinag-isipan mo ba ito?
Kailangan mong ibalik ang pera. Bumili ka ng isang daloy ng damo, isang malaglag, isang mesa, isang upuan. Makukuha mo ba talaga ang kasal? Oo. Ngayon, ang bayan ay nasa isang palengke ng. Ang pamilya Joe ay isang lumang tatak. Lumalabas ka mag-isa, ni-pressure ka. May brand sila, may teknik ako. Yan ang sinasabi nila. Pero kung pwedeng gawing pera ang teknik, depende kay Lou. Si Lou Zuo ay tumakas ng mag-isa. Okay. Hintayin ang paunawa. Okay. Kuya, gumagawa ka ng sarili mong team. Oo. Kakasimula lang. Kakasimula lang. Ang unang taon ay ang pinakamahirap. Maaari kang bumili muna ng mga segunda manong kasangkapan. Huwag maglagay ng labis na pagsisikap sa mesa. Kung talagang magaling ka, mabilis kang makakakuha ng pera. Bigyan mo ako ng set na kayang magpatakbo ng 15 table. 15 table para sa isang laro. Hindi mo kayang mawalan ng mukha. Hindi mo kayang mawalan ng mukha. Dalawa. Nakuha mo talaga. Nakuha ko na. Hindi na ako makakatagal pa. Binabantayan ito ni Pengzi. Ito ang prosesong sinusunod ko sa iyo upang patakbuhin ang laro. Aling kutsilyo ang unang puputulin, aling klase ang unang pupunta, kung paano ayusin ang puti at ang mesa ng kasal. Isinulat ko ang lahat para sa iyo. Kunin mo na sarili mo. Sister-in-law Guifen, kapaki-pakinabang para sa iyo na panatilihin ito. Ano ang silbi ng pag-iingat nito? Araw-araw akong napapagalitan. Hay, may sasabihin ako sa iyo na napakahalaga. Ang tunay na maaaring manalo sa laro ay ikaw. Kung aalis ka, magpapakita sila sa lalong madaling panahon. Kailangan mong sabihin sa akin ang presyo pagkatapos mong gawin ito. Huwag kang matuto sa dalawang yan. Napakasama nila. Huwag kang mag-alala. Isusulat ko kung gaano karami ang nagawa ko at kung gaano ako napanalunan. May isa pang bagay. Si Pengzi ay umihip ng hangin sa paligid. Sinabi niya na iniwan mo ang pamilya Joe at hindi mo man lang mahawakan ang mesa ng kasal. Mag-ingat ka. Hayaan siyang pumutok. Ikaw. Eto na. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko sinabing gagawin ko sa iyo. Pahiramin ko muna itong kutsilyo. Kung talagang ikakasal ka at hindi gumagana ang cutting board. Medyo matapang ka. Magwala. Plano mo ba talagang hilahin ito sa iyong sarili? Naplano mo na. Paano ang hangin at buhangin? Pag-usapan natin ito pagkatapos mong mabuhay. Ang pamilya Joe ay kailangang magpakamatay sa madaling panahon. Kung kaya mo talagang hilahin, magkikita pa tayo mamaya. Gagamitin ko muna ang kutsilyo. Babayaran kita mamaya, pakiinom. Huwag kang pumutok pa.
Mag-usap tayo kapag kinasal na talaga kayo. Noong nakaraan, sa pamilya Joe, ang mga patakaran ay nasa bibig ni Joe Fageng. Kung masaya ka, bigyan mo pa. Kung hindi ka masaya, ibawas mo pa. Ngayon, isinulat ko ang mga patakaran sa papel. Ayokong may gumamit ng sarili nilang salita para protektahan ako. Bata, balita ko binili mo ang utang sa iba. Gusto mo bang hilahin ito sa iyong sarili? Oo. Gusto mo talaga akong awayin. Itinulak mo ako ng hakbang-hakbang. Masyado kang malambing. Hindi sapat ang magluto lang sa bayan. Ang mga patakaran ng bahay, ang kotse, ang mga kalakal, ang pula at puti. Paano ka makakalapit sa akin? Dito ko ilalagay ngayon. Kung maglakas loob kang gawin itong mag-isa, ipapatalo kita sa buong kasal mo. Joe Fugo, naaalala mo rin ang isang bagay. Sabihin mo na. Ang pansit na pangkasal ay para kainin ng mga tao, hindi para hipan. Maaari mong isara ang iyong bibig, ngunit hindi mo maaaring isara ang iyong tiyan. Pasensya na po. Hindi ko sinasabing backer si Lee Dahay. Ang aking ama ay may pabrika noon. Abala siya sa likod. Ngayon ay ginagawa niya itong mag-isa. Sino ang nangahas na gumamit ng pula at puti para sanayin siya? Hindi mo talaga siya papayagan. Napakalaki ng bayan, ang kasal ay tungkol sa kabaitan. Sino ang hindi makakakita sa mukha ng pamilya Joe? Kung maglakas loob si Lee Dahay na lumabas at maging single, ipapaalam ko sa kanya na gaano man kahirap ang kakayahan. Walang makakapigil sa iyo na itulak ka sa hukay ng apoy. Pagkatapos ay kailangan mong panoorin ito nang nakadilat ang iyong mga mata. Oh, nandito na si Master Lee. Ano, wala kang trabaho kaya pumunta ka dito para mag-tea. Kung may kakayahan ka, sabihin mo ulit sa harap ko. Sabi ko hindi mo matiis ang pabrika. Anong mali? Isa kang loan shark na bumili ng ilang kaldero ng potluck. Akala mo talaga character ka. Tumatakas ka sa kasal ngayon. Sino ang maghahain sa iyo ng pagkain? Sino ang maghuhugas ng pinggan para sa iyo? Sino ang magluluto para sa iyo? Kung may mangyari talaga, ang papatayin ka ng host, wala kang makikitang iyakan. Puro kalokohan lang ang pwede mong gawin, ano pa ba ang magagawa mo? Kaya kung kunin ang kasal, kaya kung makipagtawaran, kaya kung gawin ang pabor. Alam mo ba kung paano gawin ang mga bagay na ito? Lead the high, kusinira ka lang. Pagkatapos umalis sa pamilya Joe, wala ka na. Anak, huwag kang manggulo sa tea house. May kakayahan kang magsalita, ngunit hindi ang kakayahang gawin ito. Magkita tayo sa kasal. Kunin mo muna ang kasal at pagkatapos ay pumutok ito. Malambot ang mesa ng matanda, matamis ang mesa ng bata. Ang kasal ay sa puting silid, iba ang mga ulam. Gagawin ko para sa'yo. Ha? Master Lee, ikaw ay tulad ng aming pamilya. Ngunit ang pamilya Joe.
Maraming anak ang pamilya mo. Gagawa ako ng 2 ulam na hindi maanghang. Matamis at maasim na tadyang ng baboy. I can't decide. Mamaya na tayo mag-usap. Sa susunod. Alam mo ang lipunan. Alam mo ito. Kaya mo pa bang kumapit? Halos. Wala ka man lang kapareha. Hindi. Napakahigpit ng pamilya Joe. Oo. Ang mga matatanda ay masama, ang maliliit na tao ay masama. Ang isa ay masama para sa isa pa. Anong ginagawa mo dito? Pinagtatawanan mo ba ako? Kalokohan. Ito ay isang tawag mula sa isang malayong kamag-anak. Nasa North Village siya sa labas ng bayan. May nalalapit na kasal, baka may hinahanap. Pumunta ka at tingnan mo kung swerte ka. Huwag mong sabihing galing sa akin. Di ba sabi mo hindi mo ako tutulungan? Hindi kita tinulungan. Hindi ko lang gusto ang ugali ni Joe Jipang. Kung kaya mo talagang gawin ang kasal. Isa itong paraan para pasayahin ang mga katulad natin. Salamat po. Huwag ka muna magpasalamat. Kung hindi ka man lang manalo sa laban na ito, huwag mong sabihing kilala mo ako. Pasensya na po. Hinahanap kita. Hinahanap ako. Oo, hinahanap kita. Next month, ikakasal na ang pamangkin ko. 18 mesa. Maglakas loob ka bang kunin ito? Hindi ba't muntik mo na akong malagay sa gulo noong nakaraan? Noong nakaraan, mas iniisip ko ito, mas naramdaman kong may mali. Ang mga pagkain nasa harapan mo ay lumulutang kaagad ng ihain. Nang hawakan mo ang iyong mga kamay, bumalik ang amoy. Kung ang iyong mga kasanayan ay hindi mahusay, hindi mo magagawang isave ang mga ito ng ganoon kabilis. May isa pang bagay. Noong araw na iyon, nakita ako ng isang munting katulong sa aking pamilya sa pasukan ng nayon. Maganda ang mga paninda na orihinal na inihatid. Nang maglaon, ang binatang iyon mula sa pamilyang Joe, na si Joe Jipang. Pinalitan ang sasakyan sa isa pa sa kalagitnaan. Hindi naman sineryoso ng batang iyon. Pagkatapos noon, sinabi niya sa akin. Sa pag-iisip ko, naiintindihan ko. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Master Lee, last time na nagalit ako sa'yo, kasalanan ko. Pero huwag mo akong sisihin. Ang mga matatanda ay walang kabuluhan. Ang sino mang makatagpo ng ganoong bagay ay dapat maya-maya. Nagtanong ako sa ilang tao. Ang sabi nilang lahat, ang talagang pumalit sa araw na iyon ay ikaw. Hindi ito ang 2 subo ng pamilya Joe. Hindi ako naparito para kawan ka sa pagkakataong ito. Naparito ako para hawakan ang iyong kamay. May isang salita lang ako. Ikakasal na kita. Maglakas loob ka bang kunin ito? I dare. Ayos lang yan. Papakasalan kita at ikaw na ang bahala sa mga pinggan. Bigyan mo lang ako ng stable job. Ano ang inilalagay mo sa mesa ng mga matatanda? Ano ang inilalagay mo sa mesa ng mga kabataan? Paano hihahain ang sinigang na pato? Paano mo makukuha ang ritmo ng alak? Sasabihin ko ulit sa'yo. 18 mesa. 8 malamig na pinggan.
12 mainit na pinggan. 2 malambot na pinggan para sa mesa ng matatanda. Isang mesa ng bata na may matamis na bibig. Ang sinigang na pato at ang buong isda ay inihain bago uminom ang bagong tao. Ikaw pala. Ibibigay ko sa iyo ang deposito ngayon. Nandito rin si sister-in-law Guifen. Buti naman. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ang nangyari sa South River Village noong nakaraan? Anong nangyari sa bata? Nagmamadali si Joe Jipong para maibalik ang deposito. Pagod na pagod ang bata bago siya isilang. Iniligtas niya ang bata. Pagkatapos niyang bumalik, nagsumikap siyang bilangin ang koponan. Nakuha niya ang deposito sa bata. Nagbayad pa siya ng bonus. Ang galing. Akala ko ikaw ang pinakamasamang team. Ang pinakamasamang pangkat ay ang bata sa bibig ng mag-ama. Master Lee, huwag kang mag-alala tungkol dito. Ipapaliwanag ko sa pamilya ko kung sino ang magdadala sa pamilya Joe sa palengke. Masarap man ang pagkain o hindi, ang dila ang higit na nakakaalam. Kahit mahirap ang tao, kailangan niyang kumain. Okay, kukunin ko ang deposito. Nakatakda ang petsa, ang listahan ay nakasulat. Pagdating ng panahon, magiging matatag si Guowen. Master Lee, hindi kita nakikilala. Ito ang lasa sa iyong kaldero. Iniingatan mo itong ligtas. Ito ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay. Ikaw. Gusto ko sanang sabihin sa'yo pero hindi ako naglakas loob. Natatakot ka ba kay Joe Fugan? Sino ba naman ang hindi matatakot? Ang matandang iyon ang pinakamagaling. Kung may mali, lagi siyang sasayaw. Kung nagkakaproblema ang bata, siya ang gagawa nito. Kung hindi niya magawa, kailangan mong pasanin ang responsibilidad. Sino ang nagsasabi ng isa pang salita sa koponan? Gagamitin niya ang hinaharap para tanggapin ang trabaho. Nakagawa ako ng ilang mga pagkakamali sa nakaraan. Tungkol din ito kay Joe Jipong. Hindi mo naisip ang iyong sarili. Ang seremonya ng kasal sa East Liu Village noong nakaraang taon, pansamantalang pinalitan ni Pengzi ang tubig dagat. Yung birthday party last year. Maasim. Binili ito ni Malio para makinig kay Pengzi. Lagi mong iniisip na isa itong shopping spree. Wala naman masyadong sprees. Ito ay lahat sa isang piraso. Alam ba ni Jiang Wuo? Mas nauna niyang alam kaysa sa akin. Salamat, Guifen. Ako na ang bahala sa iba. Nakita mo na ba ang mga problemang nangyari noon? Tingnan ang sekretarya. Ang restaurant sa tabi ng palengke bukas. Okay, sabihin mo sa akin. Ang dami mong alam. Higit pa sa iniisip mo. Kailan pa? Halos 3 taon na ang nakalipas. 3 taon na ang nakalipas. Naaalala mo ba ang birthday party sa Huaishu Village? Ang pato ay nasa mesa. May kakaiba itong amoy. Pinagalitan ito ng may-ari. Akala mo mainit sa tag-araw. O sobrang init sa kalsada. Actually hindi naman. Si Pengzi ay masyadong tamad na bumili nito.
Kaya pinalitan ito ni Malio mula sa ibang stall. Bakit hindi ka gumawa ng pangalan para sa iyong sarili? Ano ang silbi ng pagsasabi nito? Hinanap ko si Joe Fugan. Sagot lang niya tapos na ang wedding ceremony. Kung nagpapatuloy pa ito ay binasag na niya ito. Pagkatapos ay inikat niya ang kanyang ulo at sinabi na ang kusina ay hindi matatag. Sino ang nagdala ng palayok? Ikaw. At ang sea cucumber sa Donglio Village. Ang mga paa ng baboy sa Shikyao. Ang birthday party sa Shenbei. Ito ay tungkol kay Pengzi. Ang lalaking iyon ay marunong kumain at kumain. Nagkunwari siyang mayaman at gumanap bilang vice captain sa main house. Ang kapalaran ng kusina. Laging alam ni Joe Fugan. Alam niya. Siya ang humiling ng sayaw. Akala mo simpleng tao lang ang matanda. Ang kinatatakutan niya. Personal leak ba ang kanyang anak? Nung nandyan ka. Gumawa ng gulo si Pengzi. Makakabawi ka. Umalis ka. Sino ang makakabawi dito? Ito ang tawag sa telepono ng matanda sa stall ng karne. Ang mga paa ng baboy sa Shikyao. Ang mga paa ng baboy ay orihinal na iniutos sa kanya. Pagkatapos ay lumipat si Pengzi sa ibang bahay. Kung gusto mong suriin, maaari kang magtanong. Master Lee, bakit hindi ka pumunta sa aking lugar pagkatapos mong tapusin ang iyong trabaho? May gusto akong itanong sa'yo. Ang mga paa ng baboy sa Shikyao. Sila ba ay orihinal na iniutos mo? Oo, ngunit pagkatapos ay kinansela sila. Hindi ba sinabi ng iyong Joe Xiao na kukunin niya ito sa isang taong kilala niya? Si Joe Jipong mismo ang nagsabi nito. Hindi totoo yan. Yung tipong magaling magpanggap. Palagi siyang pumupunta sa palengke habang nasa likod ang mga kamay. Parang big boss. Ngunit pinili niya ang mas mura. Kayo ay mas mahusay na sa iyo na pindutin ang mga paa ng baboy. Kung wala ka. Dapat may nangyari. Paano naman si Haisheng? Siya iyon. Akala niya sobrang mahal. Hiniling niya sa kanya na gawin ito sa kanyang sarili. Ang pato. Ang orihinal na pato ay iniutos. Pero naging frozen duck siya. Napaka-fishy noon. Hindi mo man lang mapindot. Siya yung taong hindi marunong magpanggap. Pinutol niya ang pinto at ang palayok. Ginamit niya ito sa pagluluto ng pato. Kaya nitong mga nakaraang taon, hindi lang ako crush. Ginamit ako ng dalawang iyon. At durog. Si Joe Jipong ay dinudurog. Si Joe Fugan ay dinudurog. Isang sinaksak. Ang isa ay natatakpan ng panyo. Yun lang ang mahahanap ko. Tingnan ang mga petsa. Maaaring tumugma sa ilang mga insidente na nangyari. Wait-ish. Na-assign kami sa parehong araw. Day 5 pa lang tayo. Hindi ito ang parehong item. Pareho kami ng araw. Hindi tayo pareho. Pareho kami ng araw. Pareho kami ng item. Hindi maaaring tama ang petsa. Mabuti. Isa kang dakilang tusong tao. Ang kaso ni Joe Fugan ang pinakamasama. Yung lagi niyang sinasabi na poprotektahan niya ang lahat. Kung tutuusin, pinoprotektahan lang niya ang kanyang anak. Sino mang humarang sa daan ng kanyang anak. Sino man ang kailangang magdusa ng pagkawala ng kanyang buhay. Handa ka bang sumama at tulungan ako?
Ako. Oo. Mas alam mo ang pamamaraan kaysa sinuman. Nang magsimula ang aking unang laro, ikaw na ang bahala sa second game. Anak, naniniwala ka ba talaga sa akin? Hindi ako naniniwala sa'yo. Sino pa ba? Ayos lang. Kung gusto mo talagang pagsamahin ang koponan, gagawin ko ito sa iyo. Error 504. Server error. 1504. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Sasamahan kita sa kasal sa Nanhei Village. Naiintindihan mo ba? Ano ang ibig mong sabihin? Natatakot ako na ikaw ay maging isang kahihiyan sa mga tao. Ayos lang. Pagkatapos ay pumunta ka sa larangan ng digmaan. Isa pang bagay. Kung naiintindihan mo, huwag maging malambot ang puso. Ang pamilya Joe at ang mag-ama ay hindi gumagawa ng problema sa iyo. Ginagamit ka nila bilang stepping stone. Kung hindi mo maibabalik ang oras na ito, tatapakan ka na naman nila. Oo. This time, hindi na ako magiging soft-hearted. Hindi na ako magiging soft-hearted. Gusto kong maging single. Dahil wala akong sapat na pera. Naghihirap ako. Ngayon gusto kong magtrabaho ng husto. Dahil alam ko na sa wakas kung gaano ako naghirap at nagdusa. Sinadya akong masaktan ng iba. Ang utang na ito ay hindi sapat upang iwanan ang pamilya Joe. Kailangan kong hayaan silang maging mga panlabas na karakter ng buong bayan. Tio Joe, kakayanin natin ang laban na ito. Ito ay isang magandang. Ang buong bayan ay ang pamilya Joe. Maaari tayong magsaya. Master Lee, sabihin mo rin. Pag-usapan natin ang mesa. Mayroong 30 mesa. Maraming matatanda at bata. Ang mga malalamig na pagkain ay hindi masyadong magarbong. Mag-aayos ako ng 12 mainit na pagkain para sa iyo. Ang unang ulam ay matatag. Matapos ang ika-4 na ulam ay mainit. Nagsisimula itong tumaas. Hindi masisira ang gitna. Hindi masisira ang gitna. Ang iyong mga kamag-anak ay bumalik mula sa ibang bansa. Ang lasa ay hindi maaaring masyadong malakas. Hindi ito maaaring maging masyadong mura. Ang mesa ng matanda ay may 2 malambot na pinggan. Ang mesa ng mga bata ay may matamis na bibig. Ang kasal ay tungkol sa saya. Ang mga pinggan ay dapat na mabilis. Ngunit hindi sila maaaring minamadali. Medyo mataas ang presyon ng matanda. Pwede bang hindi masyadong maalat ang mga ulam? Oo. Mag-isa mong isara ang mesa ng matanda. Paghiwalayin ang sarsa. Ilagay ang lasa sa binata. At may 3 anak sa iyong pamilya na hindi kumakain ng maanghang na pagkain. Kukuha ako ng 2 ulam na walang maanghang na pagkain. Kaya mo yan. Papagalitan ako ng host pag hindi ko ginawa yun. Kung katamtaman ang iyong budget, gagastos ko ang pera kung saan ito dapat gastusin. Hindi ka maaaring kumuha ng manok, pato, at isda. Ang mga malalamig na pagkain ay hindi kailangang magarbong. Ang gusto mo ay mukha, hindi isang bungkos ng mga plato na walang kumakain. Ang 30 mesa ay labis na dapat sayangin. Naaawa ako sa'yo. Alin ang para sa mukha? Alin ang para sa tiyan? Bibigyan kita ng patas na presyo. Tio Joe, ang kasal ay tungkol sa pagkain. Masyadong kuripot ang kay Lidahay. Tulad ng aming pamilya Joe, dapat sila ay napakainit at maingay. Ang pagkain ay sapat na. Ang mukha ay sapat na.
Ano ang high-end na pamamaraan? Bibigyan kita ng abalone, sea cucumber, yulang, at puting plato. Kilala ko ang mga tao sa host, maaari din kitang bigyan ng discount para sa wedding car team. Alam mo ba kung magkano ang iyong budget? Maaari akong makipag-usap tungkol sa budget. Kuya Joe, ang kasal ang pinakadelikadong bagay. Ang pera ay ginagastos sa mabuting paraan. Hindi masarap ang mga ulam. Naniniwala ako na maaari mong pag-usapan ang tungkol sa pera. Ngunit kapag ang 30 talahan na yan ay sobra na, ang mga ulam na malamig at maiinit. Nawala ang mukha ng host. Ang gusto mo ay kalahati ng lungsod. Hindi para purihin ng iba. Lidahay, ano ang ibig mong sabihin? Sapat na ang mukha. Maaari ko nang alista ang proseso para sa iyo ngayon. Kailan papasok sa pabrika? Kung kailan maghahain ng malamig na pagkain? Kung kailan maghahain ng maiinit na pagkain? Sino ang magbabantay sa mesa ng matanda? Sino ang manunood ng alak? At sino ang magpapakain sa mga bisita? Inayos ko na. Gusto mo ang pamilya Joe. Saka makinig sa kanya. Master Lee, kung idagdag mo ang talahan na yan sa araw, kaya mo bang kumapit? Oo. Paano ang maliit na mesa? Kaya ko namang kumapit. Hindi ko hahayaang gumastos ka ng mas maraming pera. Gusto ng pamilyang Go na pansamantalang magpalit ng ulam. Sinabi ko na maaari kong baguhin ito ng maaga. Ang talahan na yan sa araw ay hindi maaaring baguhin. Bakit hindi? Masasabi ko na sa iyo ngayon. Paano kung gusto mong pansamantalang palitan ang ulam? Ang larong ito ay para sa iyo. Tio Joe, mag-isip ng mabuti. Kakasimula pa lang niya. Ang koponan ay hindi kahit nasa isang grupo. Ibigay mo sa kanya ang 30 table. Sino ang responsable sa aksidente? Responsable ka ba? Ako ang gustong maging may alam. Marami kang sinabi ngayon lang. Ito ay tungkol sa eksena. Si Master Lee ay nagsasalita tungkol sa mga proseso. Paano kumakain ang mga matatanda at bata? Nakikinig ako dito. Bata. Gusto mo talagang linawin ang mga bagay-bagay. Kayo ang nagel ilinaw. Hindi ako. Sa wakas, mayroon kaming isang sorpresa. Talagang maganda ang ginawa mo sa larong ito. Sabi ko sa'yo kanina, hindi ko ginagawa ang bagay ng pamilya Joe. Sino ang gumagawa ng magkano? Sino ang kumukuha ng magkano? Ang driver ay hindi hihigit sa isang kutsara. Ang kutsara ay hindi lalamunin ng lason. Bago ipindot ang eksena, sino ang magliligtas sa eksena? Sino ang kukuha ng malaking ulo? Ibabahagi ng iba. Ang mga patakaran ay ginagamit. Sino mang magnakaw, nagbabago ng mga kalakal. At nagiganti. Sisipain ko sila agad. Bata. Ako ay nagtatrabaho sa pamilya Joe sa loob ng maraming taon. Kung may narinig. Gawing malinaw ang mga bagay tungkol sa pera. Ito ay palaging ang parehong lumang kasabihan. Magbigay ng higit pa, magbigay ng mas kaunti, at lahat ay makikita ang pagkakaiba. Na lang ako sa pagkawalang ito. Ang mga patakaran ay ginagamit. Master Lee, mag-ingat ka. Mukhang umaatres ang pamilya Joe. Sabi nila kulang ka sa experience. Sabihin sa pamilya Joe na mag-iwan ng hayaan silang gawin ito. Amuyin mo. Amuyin mo. Mas amoy ang likod.
Ihain ang mga pinggan, dali. Ano ito? Sino ang gumawa nito para sa matanda? Maanghang lahat. Hindi luto ang manok na ito. May pulbos pa sa loob. Nasaan ang sabaw? Nasa sabaw ang rice dumplings. Hindi pa naluluto ang sabaw. Ihain muna natin ang sabaw. Paano natin ito kakainin? Hindi rin luto ang manok ko. Umalis ka dito. Nasaan ang sabaw? Bakit hindi pa luto ang sabaw? Ginawa mo lang ang dumplings. Anak ko, may nangyari. Anong nangyari? Nasira ang pamilya Joe. Narinig mo ba yun? Nasira ang pamilya Joe. Nasira ang pamilya Joe. Ang pamilya Joe at ang iba pang mga pamilya ay nasira. Hindi mo makikita ang pamilya Joe. Tingnan mo ang lugar na ito. Nandito silang lahat para guluhin ka. Malaking bagay ang pamilya Joe. Nandito silang lahat para guluhin ka. Dati, iniisip ng lahat na malaking bagay ang pamilya Joe. Ngayon, mukhang ang big deal ay si Lee Dahay, hindi ang pamilya Joe. Totoo naman. Master Lee, libre ka ba sa susunod na buwan? May gagawin ako. Ikakasal na ang anak ko. Noong una, gusto kong hanapin ang pamilya Joe. Sa wakas nahanap na kita. Sinabi ko sa iyo na ang washboard ay walang silbi. Ang palayok ang pinakamarumi. Ano ang pinagsasabi mo? Bakit kailangan mong gawin ito? Hindi kita pinag-uusapan. Ikaw ang sinasabi ko. 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 Ikaw maliit na bastard. Lagi kang manamit na parang aso. Ako ang nag-ayos ng lahat. Pero ngayon, nag-ayos ka ng gulo. Hindi makakain ng mainit na pagkain ang mga bata ay may hawak na mainit na pagkain at umiiyak. Si Master. Gustong sumayaw ni Joe Fugan. Hindi daw matino si Master Lin. Hindi ako matino. Sino ba ang hindi matino? Nakita ito ng buong nayon. Kung gusto mong magpakasal tayo. Gusto ko ang kalokohan mo. Hindi makatiis ang matanda. Sa wakas, hayaan ang dalawang bagay na iyon sa orihinal na anyo, hindi ang matanda. Agad nilang lumabas ang orihinal na anyo nang umalis ka. Dati kasi nasa likod ka. Ngayon wala ka dito. Sino ang magpupunas sa kanilang mga asno? Umakyat na tayo dyan. Tingnan mo ang iyong sarili. Ito ay tinatawag na paggawa ng mga bagay. Walang may iwan. Sabi ko kanina. Hindi ko ginagawa yun. Sino ang gumagawa ng magkano? Sino ang kumukuha ng magkano? Ang driver ay hindi hihigit sa isang kutsara. Ang kutsara ay hindi lulunok ng mag-isa. Bago ipindot ang eksena, kung sino man ang nagligtas sa eksena, na kumuha ng malaking ulo, lahat ng iba ay nahahati. Mukhang ginagamit ang panuntunang ito. Sino mang magnakaw ng mga kalakal, magpalit ng mga kalakal, at kumain ng refund sa likod nito, sisipain ko agad. Maganda ang panuntunang ito. Anak,
Matagal na akong nagtatrabaho kasama ang pamilya Joe. Ito ang unang pagkakataon na narinig kong may gumawa ng pera. Ito ay dating kaparehong kasabihan. Magbigay ng higit pa, magbigay ng mas kaunti, lahat ay tumingin sa mukha. Sawa na lang ako sa pagkawalang ito. Anak, lumabas ka at mag-usap. Walang dapat pag-usapan. Huwag mo akong pilitin. Pinipilit kita. Ngayon, ganito na ang pananamit ng bayan. Nasiyahan ka ba? Anak mo ang nakabasag nito. Ano ang kinalaman nito sa akin? Sa tingin mo ay makakaupo ang pamilya Joe. Dahil sa Crown Prince, huwag kalimutan. Malinaw ang daan sa bayang ito. Mas pamilyar ako sa pula at puting pinto. Pagkatapos ay bilangin mo ang sa iyo. Uupo ako. Sa hinaharap, pipiliin ng may-ari kung sino ang makikita sa palayok. Lead the high, wala ka talagang back road. May sarili akong back road. Sa sandaling inihagis ko ang aking telepono sa mesa. Napaka-stable ng pakiramdam ko. Dahil alam kong nagmamadali ang pamilya Joe. Lalo siyang nag-aalala. Lalo pang ipinakita nito na hindi nakatiis ang pamilya Joe. Dati kaya niya akong i-block. Dahil akala ng iba ay stable na ang pamilya Joe. Ngayon ang kanyang anak ay nasa harap ng lahat. At lumiko sa kabilang direksyon. Ang mga matandang master na iyon ay natural na mag-iisip muli. Sino ang tunay na kwadra? Master Lee. Ipinakilala ito ni Lao Jiao. Magdaraos ng kasal ang pamilya ko sa susunod na buwan. Nagkalat na ang Ghost Gate Banquet. Sinabi ng lahat na matapang ka. Okay, nakatakda na ang araw. Natatakot akong masaktan ang pamilya Joe. Ngayon naiintindihan ko na ang kasanayan ay mahalaga. Pupunta ako doon. Pagod na ako sa kamatayan. At least pagod na ako. Wala akong gana. Ang kalokohang ito ay hindi tumitigil sa buong araw. Pinapagalitan mo ako. Hindi ka naman mabagal. Nakita ko ang pangkat na ito. At alam ko na sa wakas ay nakaahon na ako sa putikan. At narinig ko na ang pamilya Joe ay natalo ng ilang sunod-sunod na laro. Ang direksyon ng hangin ay ganap na nagbago. Mauna ka na. Mauuna na ako. Okay. Hindi ko alam kung saan ako pupunta sa pamilya Joe. Parang digmaan. Ngayon ay ganito. Ipapadala ko ang pera ngayong buwan. Uulitin ko ang mga patakaran. Wang Guifeng, 2003. Sun Jiangwoo, 2008. Xiao Gong, 1600. CG, 1900. Kukunin ko ang malaki. Dahil pinipilit ko, at dahil dala ko ang equipment loan. Hindi ko kailangang iwasan ito. Ngunit kung sino ang gumawa ng higit pa, sino man ang kumuha ng higit pa, sino man ang gumawa ng mas kaunti, sino man ang kumukuha ng mas kaunti, huwag maging hindi komportable. Ang mga patakaran ay narito. Kung sino man ang hindi makaintindi, sasabihin ko sa kanya ngayon, Kuya Hai, masyadong maliit ang account mo. Maliit ay mabuti. Maliit ay mabuti. Hindi naghihiwalay ang mga tao. Kung ito ay masyadong malaki, ito ay mangyayari maaga o huli. Sino sa inyo ang dating sumusunod sa pamilya Joe? Alam mo kung gaano kasakit sa mga tao ang utang ng putik. Huwag kang bata.
Ito ay isang pagkawala. Ang una, huwag baguhin ang 4 na karakter. Ang pangalawa, huwag kumuha ng refund. Ang pangatlo, bago mo ideposito ang pera, kailangan mong bayaran ang interes sa lugar. Ang pang-apat, kapag tinatamad ka, kailangan mong magbayad sa unang pagkakataon. At sa pangalawang pagkakataon na igulong mo ang itlog, ang paliguan ng tabako at alkohol na ibinigay ng may-ari, kailangan mong bayaran ang interes sa lugar. Bawal manghula muna. Isusulat mo rin ang pang-5. Isulat ito. Huwag maliitin ang mga bagay na ito. Isulat ito. Huwag maliitin ang mga bagay na ito. Maraming mga tao ang nagsimulang masira mula sa maliit na kalamangan na ito. Ang mga patakaran ng lupon ay nasa pagsasanay. Naghuhugas kami ng mukha. Pinakatakot tayo na ang puso ng isang tao ay baluktot. Kung ang palayok ay baluktot, ang buong koponan ay mamamatay. Kaya pag-usapan muna natin ang mga pangit. I-save ang mukha mamaya. Master Lee, may isa pa sa aking bahay sa susunod na tagsibol. Ayusin mo muna ako. Gusto ka rin i-set up ng kapatid ko. Natatakot siya na wala kang schedule. Kaya gusto niyang sumama ako at magbakasyon. Ngayon ang iyong koponan ay talagang mahusay. Sinasabi ng mga tao noon na ang pamilya Joe ay isang lumang tatak. Ngayon sa bayan, sinasabi nila yan. Ang talagang tumutubo ay ikaw, Lee Dahay. Sobrang saya ang nararamdaman ko. Matapos maging masaya, mas stable ang pakiramdam ko. Dahil matagal ko nang hinihintay ang pangungusap na ito. Mula sa pagiging suyuin sa pamilya Joe sa pamamagitan ng teknolohiya. Sa hindi man lang makakuha ng driver bago matapos ang taon. Mula sa halos masira ng white market. Sa pagsisikap na mailigtas ito. Ang bonus sa susunod na buwan ay ibabawas ng kalahati. At ang bonus ay ibabawas. Mula sa pagbili ng palayok mula sa utang. Upang mabuklod ng buong bayan, at ngayon, naghihintay sa pila ang matandang may-ari para magbayad ng bill. Ang paglalakbay na ito. Inilabas ako ng may nakahawak sa leeg ko. Pero dahil natapakan ko ito ng husto, na nakikita ko ang maraming bagay ng napakalinaw. Bago ang unang araw, ang mga tuntunin ay mas mahalaga. Kung hindi mo man lang kalkulahin ang bill ng malinaw, tapos siguradong kukunin ka ng iba na tanga. Bata, ako ito. May malaking kasal, gusto ka ng may-ari. Pero ako ang kailangang tiisin ang sitwasyon. Gusto kong makipag-usap sa iyo. Sabay nating gawin ito. Joe Tuga, paano mo hahatiin ang bayarin? Huwag mo akong kausapin tungkol sa issue. Huwag mo akong kausapin tungkol sa iyong sarili. Kung gusto mong makipag-usap, pagkatapos ay magsalita ng malinaw. Kung sino ang gumawa ng ano, kung sino ang kukuha ng magkano, isulat ito sa papel. Kung hindi, walang pag-uusap. Nagbago ka na anak. Hindi ako nagbago. Ako na ang sa wakas ay hindi tanga. Hindi ako nagbago. Ako na ang sa wakas ay hindi tanga. Sa hinaharap, sino man ang magsasabi sa akin kung anong teknolohiya ang nasa ang mga tao, ano ang una at pagkatapos ay magsalita. Isa lang ang kukunin ko. Puting papel, itim na papel. Kaninong craft, na ang pagsusumikap. Kaninong pera. Lahat sila ay dapat na nasa mesa. Dahil ako, si Lee Dahay.
Ngayon ako ay lumaki sa aking sarili. Walang gustong lunukin ang bahagi ko.